Hello po, good morning po. Ako pala si Nasser Barcelona sa mga hindi po nakakilala sa akin. So we're located in South, dito po sa Binyan. But originally we are from Santa Rosa po. Magkatabing na lang silang lugar. So actually yung parents ko po at saka sila dad po ay talagang magkakilala since then. So I was so in other words, I'm a pastor's kid. And totoo po yung sinabi ni Pastor, mahal ko talaga mag-aaral sa PCU. No? So actually, I'm currently taking my master's degree po in PCU. And I'm a graduate po ng secular, no? So mechanical engineering po by profession. But hindi ko po pinlano talaga at my siguro in my destiny na magpastor, no? So kagaya nyo rin po, ayaw ko rin magpastor. Isa rin po kasi tumatakbo sa calling na yan. So kasi ako po yung youngest sa magkakapatid, and we are 6. So we're a family of priestly family actually. Pastor po ang aking mga magulang. But living in this kind of situation, dumating po sa point of time na ultimo yung mga magulang ko hindi na rin ako kayang i-disciple. No? When I 14 years old of age, actually that was an anniversary in church. So si Pastor Alex, hindi po siya kilala. Tinawag niya ako, naglalaro ako sa labas. Imagine 14 years old. And then I'm the youngest, and hindi ko sumatangalain na meron po akong calling. Sabi niya sa akin, I can still remember that voice. Nagaling po sa Panginoon that you will follow the footsteps of your father. So, ang kuyo ko niyan. So, diretso pa rin ako. I pursue my degree. And, totoo, no? Years after years, pumunta na sila dad sa Indonesia, sa Singapore. Then right after that, nagkita ulit kami. Okay? Hindi ako involved sa, I'm parang youth pastor. Pero allergic ako pag tinatawag ako pastor. Ayaw ko talaga. No? So, but they are the one who pushes us, me and my wife. And I can really attest you guys that there is really a blessing in obedience. Amen. May mga bagay na pinapagawa ang mga mentor natin, dabag sa kalooban natin, tama ba? And ako po kasi ay, syempre, parang medyo may bata-bata pa ako. Hindi rin ako naniniwala at first sa marriage. No? Every time na nakikita kami ni Pastor Alex, ni Mami Evelyn, anak, kailan ba? And parang we're okay with the setup na sa aming boyfriend-girlfriend before. Ang okay lang kami sa setup na ito. Parang ba't ko parang pinapakailangan? But we realize, when we obey God, okay, doon na po naging turn out na we serve the House of Worship Visionary Church when doon pa sila sa Motolite, yung katabi, for almost 2 years. And God also prophesied to Pastor Alex, sabi ng Lord, eto po, pakinggan niyo po ito, no? Hindi po kami galing sa mayamang pamilya. Wala ho talaga, no? Hindi po kami galing sa pero through Pastor Alex, nag-prophesy po siya na, anak, you serve the Lord for a full-time ministry now, and the Lord will bless you through the business. So, sabi ko, pamira, sabi ko doon sa asawa ko, first-time professional, tapos business naman ang pinagagawa ng Lord sa atin. Sabi ko, ano ba ito? Okay? So, in other words, mahirap po talaga sa amin kasi 2 years po kami nag-serve sa House of Worship. Okay? Full-time po kami doon before. So wala rin po kami pera. Through Pastor Alex and Mami Evelyn, sila ko nabibigyan ng pamasahe sa amin. I remember that time. And through that, no, nag-serve po kami and yun po, binigyan na po kami ng Lord ng sarili po naming business. Nangyari po lahat yun. Okay? And here comes Pastor Alex and Mami Evelyn, tinatanong na lang nila kami lagi, anak, kailan ba? And then we decided 2 years ago, nagpakasal po kami. Kahit parang okay naman kami sa setup na yun. Nagpakasal kami and just recently, after, nasa church po kasi ako ang parents ko po, ang father ko po ay namatay na. And he is the pastor, the first pastor who visited my father, fresh pa nung namatay siya. Nandun pa sa hospital. Okay? And he is the first pastor po coming there, going to Tagaytay during those time. And right after na nalaman nila patay na po ang aming father, and talaga is really a worst situation in our life. Talagang babalikan mo namin, ayaw mo talaga namin.
But yun nga po, ang mami ko po nagpastor sa Santa Rosa. And then recently, nagkaroon po kami ng baby. Hindi rin po namin pinlano, nirigalo po ng Diyos sa amin. Di ba? So it's really an overflowing of blessing. And kasi edad po ng aming baby, he is just a 4 months. Yung aming church na tinayo sa Binyan is also a 4 months church. So glory to God. And we are able to raise up many young professionals, young pro, and mga youth po, no? And through our connection, yung tinatawag po na ni Pastor Alex na divine connection, no? Binanggit po niya kanina, no, na talagang by God's grace po, no, there are really an activation of heavens once we obey the Lord. Amen. Amen. So mahirap po siya at first, no? Minsan, di ba, especially sa mga nag-aaral, iniisip namin, mas magaling ako dito eh. Di ba? But there is really something behind our mentors. Okay? So, kami po, personally, wala rin po kami talaga, no? But ngayon po, gusto ko po i-testify through our mentors na talagang there is really a word from the Lord. Now, once we obey that word, in all aspect, it benefited us. Sa lahat po ng aspekto ng aming church, and we're able also to gather, no, yung tinatawag na, yung sinasabi mo ng iba rito, yung financial management. No? Talagang sa ngayon po na talagang meron po kaming mga out of school youth, no? Pinag-aaral po namin, kami po ay wala po kaming church na kagaya po ng ganito. Nagre-rent lang po kami. And it's really parang magastuso talaga ang ministry. At kailangan po talaga natin ng someone who is greater than us. Yung someone na matindi ho ang experience at talagang incline ang kanyang tenga sa ating Panginoon. Amen? So maraming pong salamat sa live po ni Pastor Alex and Mami Evelyn. Thank you for pushing us. Kung wala po kayo, wala po yung ministry na meron po kami. Kaya talagang ini-impart na po namin sa church po namin na talagang kung ano po yung tinuro niyo po sa amin. Maraming pong salamat po sa inyong buhay.